God bless you sa ating beloved brother Chris. Isa po sa ating preacher ng ating gawain ng Jesus Miracle Crusade. At bago po ang lahat mga minamahal, binibigyan ko na ng pagkakataon na mabati po yung ating pong elder po dito, si Napoleon Agbilos. Nandiyan po sa loob. Sa ating pong SB, si Daniel Cayabo, ay pagkarabi. Sa ating SB pa na isa, si Ernest Dinong, ay pagkarabi sa ating pong mga SB. At kung meron po tayong mga barangay kagawad pa po dyan, binabati ko po kayo. Sa ating pong barangay kapitan, kung nandito po. At sa ating pong mga barangay tanod na nandyan. At sa lahat na po na narito. Ang pagbati po una ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na narito. At sa ating pong beloved Honorable Evangelist Wildis Cada Almeda, aming beloved Stan Pastor Lina Kumon Almeda. Sila po ang ating po mga nangunguna sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kami pinagpapasalamat minsan pa sa ating mga minamahal sa buhay na narito po sa Abra. Hallelujah sa ating beloved nanay Inita Lumalig Gandesa. At sa lahat na po ng anak mula sa pangalan hanggang sa bunso, sa kanila mga kamag-anak narito at sa ating mga kaibigan. Alam nyo mga minamahal, huwag natin sayangin ang ating nag-iisang buhay. Ang buhay natin ay bigyan natin ng pagpapahalaga. Dahil ang buhay natin ay hiram lamang natin sa ating mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ang Diyos din, para sa atin, pinahiram lang itong buhay natin. Kaya magpasalamat tayo sa gabi na ito, ating beloved Mother, Nanay Anita. Inabot po siya ng edad na 90. At ako po, na nandito sa inyong harapan, nalulungkot sa pamilya po. At hindi lang po ba sa kalungkutan, dahil nagkasabay nga po yung kamatayan ng aking mahal na ina sa Novaliches. Pareho po silang August 10 namatay at alas 10:30 po ng umaga. Na kung saan, yun lang kanilang pagkakataon na maangkap po sila. Yung pinakamalaking pagpapala na sa akin. Dahil kung hindi ko po nakilala ang mahal na Panginoon, 1960 lamang po sana patay na ako. Makinig po kayo. Maganda yung ikaw ay nagsusugal, marami ka nagiging kaibigan. Maganda yung naglalasing ka, marami ka nagiging kakilala. Nung araw na ako po'y nasa bisyo, tuwan-tuwa po ako pag may nagsusugal. Dahil yan pong aking hanap buhay. Meron po akong bukis ng hayalay, meron po akong bukis ng karera, meron po akong palaki na yung pabingo sa aming bahay. Halos napakarami kong kaibigan, napakarami kong kakilala. Nung dumating sa akin yung sakit, yung mga kaibigan mo ngayon, kasama mo, may duktong na sasabihin sa iyo, magkano ang aming iaabulo sa iyo pag dumating ng karamdaman sa iyo. Dahil nung ako po'y nagkaroon ng sakit na acute ulcer, acute appendicitis, ready for operation po ako sa Chinese General Hospital, 1978. Ngunit nung napakinggan ko ang mensahe ng kaligtasan, December 28, 1978, matatapos na po ang December. Matatapos na po ang 1978. Pwede kayong makinig dyan. Huwag nyo na sana samahan ng mga pagdadaldal. Nakikiusap lang po sa inyo dyan, ha? Huwag nyo gawing biro ang gawain ng Diyos. Pag biro kayo sa ahas, huwag sa gawain ng Diyos. Ngayon, kaibigan mo sila, mababait sa'yo. Pag dumating ang sakit sa'yo, iiyak ang mag-isa mo. Marami kayong kaibigan kasuganan. Maganda yan dahil naranasan mo yan.
malaki ang kinikita ko na ako'y may pasugalan. Pero na ako'y nagkaroon ng sakit. Halos ang aking kasugalan, di ako matulungan. Tinagbo ko sa ospital ng Chinese General Hospital. Sabi kagad ng doktor, immediate operation, Mr. Manalang. Dahil malapit ka nang mamatay. Yung doktor, alam kagad yung kamatayan ko. Hindi na magtatagal ng aking buhay. 1980 lang. Dahil grabe na ang aking sakit. Ngunit nung makilala ko ang Diyos, makilala ko mahal na Panginoon, ngayon nakatayo ako sa iyong harapan. From 1978 ngayon 2025 na, ganun ang dugtong na binigay ng Diyos sa aking buhay. 47 years na ako'y naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, habang nagsusugal kayo, masaya kayo. Pagdating ng isang araw na meron kayong sakit, kayo lang ang iiyak. Kawawa ang inyong mga magulang, silang magsasakripisyo sa inyo. Mga isang araw, maranasan nyo na magdadayaper na lang kayo pag walang tutulong sa inyo. Maranasan nyo isang araw pag kayo na-paralyze, walang magtutulak ng wheelchair ninyo. Walang mag-aakay sa inyo. Habang kayo malakas, nagiinom kayo, nagsusugal kayo, maganda yan. Dahil yung ginagawa niyo parang dito sa lupa. Kung ako'y naranasan ko, kung ako'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon, naging kabahagi ako ng Gandesa family dito sa Abra. Ang layo ko, nasa Novaliches ako. Pero bakit dito ako dinala ng mahal na Panginoon? Yung pala may planong mahal na Panginoon, na ang pamilya Gandesa, magiging kasama ko na sila maglingkod sa ating mahal na Panginoon, pati ang ating mga magulang na nandito. Magpasalamat tayo, meron pa tayong mga magulang. Magpasalamat tayo, meron kayong mga kapatid na nagmamahal sa inyo. Huwag niyong ibilang ang inyong mga kaibigan dahil limitado ka ng pagtulong sa inyo. Tandaan niyo yan. Dahil ako'y nagkaroon sakit, miski isang beses di ako nagdalaw ng aking mga kaibigan sa Chinese General Hospital. Umiiyak ako. Nung nalaman nila na grabe ng aking sakit, ako'y mamamatay na. Ano ang sabi ng aking mga kasugalan? Nanding, mamamatay ka na. Ito lang aming abuloy. Buhay pa ako ha. Inaabuluyan na ako. Kaya nung nakita nila ako na gumaling, hindi basta-basta kagalingan ang bigay ng Diyos sa akin. Himala, wala akong operasyon. Sa pamagitan ng panalangin aming mga pastor, Evangelista Willie Estrada Almena, ang inyong abang lingkod, nandito nakatayo. As si sweetheart, nagsasama na kami. Pag-aasikaso ng ating gawain dyan sa Manggar, almost 20 years na. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Di gawang biro maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Merong takda sa kamatayan. Sabi nga ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Judgment day will come. Huwag niyong gawing biro ang oras na ito na kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Pwede ninyong takpan ng mga tenga nyo pag ayaw nyo. Pero itong aking sasabihin sa inyo, maniwala kayo kay hindi, mahal kayo ng Diyos. Ayaw mo o makinig ka, mahal ka ng Diyos. Kaya kami nandito, ginamit ang ating beloved nanay, Anita, na kung saan upang may bahagi ko sa inyong mensahe ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak upang sinumang maniwala at sumampalataya sa Diyos ay huwag mapahamak, magkaroon ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Ang kaligtasan hindi may bibigay ng ating mga magulang, hindi may bibigay ng ating mga kaibigan. Ang makapagbibigay lang ng kaligtasan ay wala iba, kundi ang Diyos. Basahin natin ito sa Tagalog at sa English o sa Ilocano na lang. Look na tayo yung Biblia dyan. John chapter 3 verse 16. Ilocano version na tayo. At sa John chapter 8 verse 47. Ito'y salita ng Diyos. Huwag kayong magpingi-pingihan. Hindi natin hawak ang ating buhay. Sa inyo na nandito, huwag niyong gawing biro ang salita ng Diyos. Ngayon, nakaupo kayo dyan. Baka sa susunod na araw, hindi nyo na alam kung anong mangyayari sa atin.
Kaya ang buhay ng tao ay pansamantala lang. Tandaan niyo yan. Ngayon, masaya ka. Dating isang araw, kalungkutan naman. Ngayon, naghihirap ka. Dating isang araw, pagpapalain ka naman. Paano kung ikaw mamatay sa bisyo? Mamatay sa kasalanan? Ang naghihintay sa iyo ay kapahamakan. Walang exempted. Bawat tao na nandito sa libutan, meron lang dalawang lugar na pupuntahan. Langit at impyerno. Para sa atin na nandito, sa oras na ito, basahin natin. Itong John chapter 3, verse 16. John chapter 8, verse 47. Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Takas talaunay ti panagayat ti Diyos iti lubong nga inted na ti anak na abugbugtong. Tapno amin amamati kahit kwa na saan amabukaw na dikat at dabiyag na nga agnanayon. Amen. John 8:47. 1:8:47. Ti agtaod iti Diyos denggan na dagiti sao ti Diyos gapo iti daytoy. Da kayo di kay agdengeg ta saan kayo agtaod iti Diyos. Ang nagiginig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. At ang hindi nagiginig ng salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Huwag kayo maging bingi. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Huwag tayo maging bato. Pwede natin sabihin, ako'y merong pusong bato. Pero pag magkasakit ka na, ang salita ng Diyos, hahanapin mo ang mahal na Panginoon. Ang Diyos hahanapin mo. Pag hindi ka na makainom ng tubig isang araw, hindi ka na makakain, sasabihin mo, Diyos ko, maawa ka naman sa akin, ayoko pang mamatay. Yan ang buhay na ating taglay sa panahon nito. Dahil kung ako'y dumating sa kamatayan na akong namatay ng 1980 lang, hindi ko na siguro na kasama Ate beloved Florence Gandesa. Dahil nung ako'y nagkaroon ng sakit, hindi ko pa siya kakilala. Ngunit nung ako'y nagkaroon ng pagkakataon na gumaling at nagkatagpo ang aming landas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, nagsasama kami. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At hindi basta-basta ang buhay na inatanggap na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Ako po'y puspos ng bisyo. Grabe ang aking naging bisyo. Mahal na mahal ko ang aking bisyo ng araw na yan dahil nandiyan ang aking kabuhayan. Ngunit ako'y nagkaroon na ng sakit. Wala palang magmamahal sa akin ng totoong pagmamahal kundi ang Diyos. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Nung makilala ko siya, dito ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Dito ko natagpuan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ang tunay na pagmamahal. Kaya bawat isa na nandito ngayon, sabi nga ng banal na kasulatan, huwag natin sayangin ang ating buhay. Ang nagagawa natin sa sanlibutan ay para dito sa sanlibutan. Ngunit ang magagawa mo para sa Diyos, para sa langit yan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng mga narito, binigyan kayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon. Sana po'y mabuksan ang inyong kaisipan. Dahil ang salita ng Diyos, ipinangaral ko dito sa lugar ng Lagangilang Abra. Ipinangaral ko sa Punere Abra. Ipinangaral ko sa San Juan Abra. Ang salita ng Diyos sa Bangged Abra. Na kung saan marami tayong mga kababayan, marami tayong mga mahal sa buhay na mayroong sakit. Ngunit doon sila wala ng pag-asa. Doon na nakilala ang ating mahal na Panginoon. Hindi gawang biro ang maglingkod sa Diyos. Masaya ka kung lasing ka. Pero pag sumusuka ka na, walang magpapahit ng luha mo pag ikaw ay may sakit na. Masaya ka pag ikaw ay nagda-drugs. Pag nagsashabu ka, masaya ka. Pag ikaw ay meron ng kasugalan, masaya ka. Pero pag wala ng pera sa bulsa, iiyak-iyak ka. Kaya marami nagumon sa bisyo dahil ang pera ang hinahanap. Hindi ang Diyos ang hinahanap. Pero pag hinahanap mo, malapay nung sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
hinahanap mo magbago ng buhay sa'yo, ang Diyos ang kailangan mo. 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya yung abang lingkod, totoong binago ako ng Diyos. Dahil kahit sa kundali ng ating sarili, hindi ko mababago ang aking buhay. Ngunit magmula nung naglingkod ako sa Malapay noong 1978, hanggang ngayon nakatayo ako sa inyong harapan. Miski isang stick ng sigarilyo, hindi ko na nahawakan. Dati paborito kong alak, gin, Red Horse, Pundador. Pero nung ako'y nagkaroon ng sakit, wala palang kwentang alak. Wala palang kwentang sigarilyo. Salamat sa ating Malapay noon. Ang buhay ko ngayon, naging masaya ko. Naging masaya na merong kalungkutan. Pero ang buhay ng tao, hindi niya hawak. Isa lang ang buhay natin sa sanlibutan ito. Kaya habang may panahon ka na sasabihin mo sa iyong sarili, mahal na Panginoon, bakit nung ako'y malakas, hindi ako naglingkod sa iyo? Bakit ngayon may sakit na ako? Matanda na ako, tsaka kita nakilala. Sana wag dumating sa inyo isang araw na kayo po'y maparalyze, magkasakit sa puso, magkaroon na kayo ng karamdamang cancer, mawala kayo sa matinong kaisipan, ang inyong pamilya mag-aaway-away, ang inyong mga mahal sa buhay mag-aaway-away. Ngunit ang Diyos, siya nagmamahal sa atin. Habang pinapahalagaan ka ng Diyos, pahalagaan mo ang Diyos. Buhay na taglay natin, galing sa Diyos. Pinahiram lang ng Diyos ang ating buhay. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, unto the uttermost part of this world. Ang salita ng Diyos, ito ang kailangan natin. Yan kapag wala ka sa Diyos, anong sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, ang utos ng Diyos ay sundin mo. Mahalin mo ang Diyos. Sabi ng Mateo 7:21, hindi ang lahat ng sasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi yung gumagawa lang ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Nagsusugal ka, paano ka papasok sa langit? Lasing ka, paano ka papasok sa langit? Drug addict ka, shabu addict ka, walang langit na naghihintay sa iyo. Ang naghihintay sa iyo, kapahamakan at impyerno. Ngunit merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Pag lumapit ka sa Diyos, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos. Ang Malapay noon nagmamahal sa atin. Hindi gawang biro ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, sa John 8:47, ang may pakinig ay makinig ng salita ng Diyos. Ang ayaw makinig ng salita ng Diyos, siya po'y sa demonyo. Kaya kung ang salita ng Diyos ay inyong pakinggan, hindi ako ang inyong tinatakwil, ang Diyos. Dahil ang pinag-uusapan natin dito yung salita ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya salamat sa ating beloved Nanay Anita na ginamit ang kanyang kamatayan hanggang Sabado na lang siya. Iatid siya sa kanyang huling tunga. Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Kaya ngayon, habang ikaw ay may buhay, may hininga, maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Huli pa na aking sasabihin, huwag mo sanang may pamana sa inyong mga anak at sa inyong mga apo ang inyong mga bisyo. Kawawa naman ang inyong mga apo. Hindi pa nakakatapos ang pag-aaral, marunong na magsugal. Mamanahin nila ang inyong mga nakikita nila sa inyo ngayon. Mamanahin nila yan. Nagpintas gayam, itatang ko agbartok. Nagpintas gayam, minanang ko agsugsugal. Nagpintas gayam, di makita dito ubing yun. Kaya huwag nyo ipamana sa kanila ay inyong mga bisyo. Ang ipamana nyo sa kanila, sabihin nyo, anak, mag-aral kang mabuti. Mag-aral ka, magsakripisyo ka sa iyong pag-aaral. Sayang naman ang gastos ninyo kung mapapaliwala ang inyong mga pagpapagod sa sanlibutan ito. Tandaan natin,
There's only one life will soon be past, but only what done for Christ will last. Ang Diyos, nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin. Kaya ano sabi niya sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Lumapit ka sa Diyos, bibigyan ka ng kapahingahan ng mahal na Panginoon. Pagagaling ang karamdaman mo, babaguhin ang buhay mo. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Kasi sinasabi ko sa inyo, itong kaharap nyo na ito, dapat patay na ako ng 1980. Ngunit tinugtungan ng Diyos ang aking buhay. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Yan ay isang himala ng mahal na Panginoon sa amin. Ang himala na ibibigay ng Diyos ay para dun sa mga maglilingkod sa Diyos. Sa mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, hindi siya maniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan niyo yan. Kapag ayaw mong maglingkod sa Diyos, hindi ka maniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Pero kapag ang Diyos ang tatawag sa atin, wala tayong magagawa. Huwag sana nating hintayin na isang araw, dadating na yung tuldok ng ating buhay. Mapuksat ang aming tiangis tayo dito'y daga. Tandaan po natin yan. Mapuksat amin tiangis tayo dito'y daga. Dalawang lugar lang ang pupuntahan natin. Langit at impyerno. Kaya kung wala ka sa Diyos, maluwag ang impyerno para sa iyo. Pero pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, meron din langit na naghihintay sa iyo. Kaya habang may oras, habang may panahon pa, ang mahal na Panginoon, mahalin natin. Diyos na nagmamahal sa atin, mahalin natin. Kaya God bless you po sa lahat ating minamahal na mga babayan, sa ating mga narito sa oras ito. Maging sa inyo ng mga sugarol, magandang gabi, magandang oras, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. At sa mga narito ng mga magulang, mga nanay, at sa mga naging interesado sa salita ng Diyos, pagpalain tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Sana itong pagsasama natin na ito, ang inyong mga buhay, pahabain ng Diyos. Huwag sanang paikli ng demonyo ang buhay ninyo. Dahil kapag wala kayo sa Diyos, sigurado yan, nasa demonyo kayo. At ang demonyo, aalipinin ka sa bisyo, sa kasalanan, para kung mamatay ka, doon ka sa kampo ni Satanas, sa impyerno. Pero pag maglingkod ka sa Diyos, paniwalaan mo na mayroong Diyos nagmamahal sa atin. Kaya ang buhay natin ito, pasalamatan natin na tayo lahat sa mga narito, ng mga nanay, mga lola, sa mga naging interesado sa pag-inig ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon para bura na tayong amin ni Apo Diyos. Lahat tayo, ingatan ng mahal na Panginoon. At ang prayer ko sa inyo ng mga nandito, kung ang ating nanay Anita inabot ng 90, mapalad na sana tayo. Mag-abot din tayo sa ganyang edad. Yung aking mahal na ina, inabot ng 95, salamat sa Diyos. Ang aking masasabi, ang aming pamilya pala ay part ng mga longer ang buhay sa sanlibutan. Nakaabot sila ng 90. Kaya isang bagay na masasabi ko, napakabait ng Diyos. Ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya sa lahat ng mga narito, ating mga nanay, mabalik na tumating tayo. Ang kararating tinapon ng Jesus. Sa mga interesado na nandito, pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Mabalik nga, sumuli kayo ba si dito ginang? Yung mga interesado na tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Mahal kayo ng Diyos. At sa ating SB, sa ating dalawang SB na nandito, si Daniel Ayabo, Ernest Binog, at sa Elder Binog, at sa Elder ng ating dito sa lugar natin, sinapolyo ang Pulos. God bless you po sa inyo at sa lahat ng ito. Huwag natin pansinin yung mga ayaw ng salita ng Diyos. Kayo na nandito, mahal kayo ng Diyos. Ang Diyos sa katingin sa atin. Sa
Sabi ng banal na kasulatan, kung saan dalawa o tatlo ang nagtipon sa pangalan ng Diyos, ang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Pwede po sandali, unito na muna kayo dyan. Pagkatapos ko na mag-pray sa inyo, tuloy nyo na yan hanggang sa Sabado. Hanggang sa pagdating kay Nanay Anita. Gusto nyo meron pa ka-extension, bahala kayo sa life nyo. Makinig lang. Yumuko lang kayo. Kung gusto nyo, mahal kayo ng Diyos. Kung ayaw nyo, nasa inyo yan. Tayo lahat ay magkaisa malaki. Huwag may paglamalaki ang buhay mo ngayon, Brad. Tandaan mo yan, yung buhay mo na yan, may tuntok yan. Huwag mo mintayin yung tuntok na yan, baka hanggang bukas. Hanggang sa 1 linggo lang. Huwag kang magmalaki sa buhay mo. Lahat tayo magkaisa. Lahat nandito. Hintuin mo niyo yung sugal nyo. Kung gusto nyo tumanggap sa mga Panginoon, sabihin nyo, lahat tayo, Panginoong Jesus, hindi mo ka ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Panginoong Jesus, ang aming buhay na ito, salamat na pinakahalagahan mo. Panginoong Jesus, ikaw ay Diyos na nagkatawang tao upang ipakita mong pag-ibig mo sa akin. At ikaw ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y tubusin mo sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, iniibig kita. Panginoong Jesus, kahabagan mo po ako sa 10 aking mga mahal sa buhay. Iligtas mo po ako sa 10 aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos, at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako, mahal na Panginoon, yung kabanal-banalang dugo ng Magos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ako sa 10 aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng kalakasan, mapayapang puso at kaisipan. Ingatan mo po ako, ano man pong aking gagawin sa umaga, sa tanghali hanggang gabi, sa aking pagkagising at pagtulog, ingatan mo po ako at gabayan. Sa aking pagtatrabaho, naman po ang aking hanap buhay, pagpalain mo po ako. Mahal na Panginoon, iyon ikaw yung Diyos ko na tinanggap, aking sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon, iniibig kita ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O pumapagpalang Diyos, ang banal sa pangalan pinakamamahal ng Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga narito na kinahabagan mo. Dumarating ang pag-ibig mo sa bawat naniniwala. Ikaw ay nahabag sa dapat mong kahabagan. Ikaw ay naaawa sa dapat mong kaawaan. At sa bawat narito, mahal na Panginoon, yung lumalapit sa iyo, huwag ang edad namin ang tignan mo. Yung aming puso, panahanan mo na yung banal na Espiritu. Pagpalain mo kami ngayon, mahal na Panginoon, lahat ng tumanggap sa iyo, iligtas mo. Sulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Pagpalain mo sila sa physical, material, financial, spiritual. Sa pangunang panalangin ng aming mahal na pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeida, aming beloved staff pastor Lina Kumon Almeida, yung abang lingkod. Pagpalain mong lahat na narito sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Mabalin, may karami ko kayo? Mabalin. Yes, Lord. Tinagal mo na. Lord, pagpalain mo si Nanay Josie, malapag mo. Gabayan mo siya at patnubay. Ingatan mo siya. Sampo ng kanyang pamilya ngayon. They shall dance in the sick and the sick will recover. Bless her, Father, in Jesus' name. Amen. Lord, bless Nanay Herminia. Gusto malapag ito. Pagpalain mo siya. Ilayo sa discussion at kapamakan. Pagpalain mo ang kanyang buong pamilya. Ingatan mo siya, malapang noon. Bigyan mo siya ng kalakasan, kalusugan, 10 na kanyang mamahal sa buhay. Pagpalain mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bariliana, Lord, pagpalain mo si Bariliana. Bigyan mo siya ng kalakasan, kalusugan. Ingatan mo siya, malapang.
Pagpalain mo sa physical, material, financial, spiritual. Maging kanyang mga mahal sa buhay, sakon sila ng Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, pagpalain mo si Veronica. Lord, ingatan mo gabay mo. Gabay mo at patuloy pagkalog mo sa kanyang malapay mo. Ang buhay pagkalog mo sa lahat. Ang kanyang mga sa buhay upang makapagmingkod sa iyo malapay mo. Ikaw na pong bahala malapay mo. Mike. Lord, pagpalay mo si Corazon, Lord. Pagpalay mo ito ba? Ingatan mo siya, pagpalay mo sa physical, material, financial, spiritual, ang Corazon. Jesus. Amen. Pili, pagpalay mo si Pili, Lord God. Ingatan mo siya gabi. Hanggang sa pagbabalik mo na ba ang bigyan mo naman. Pagpapala sa physical, material, financial, spiritual, sa pangalan ng Jesus, Pili, Lord God, in Jesus' name, amen. Lord, bless Susan, Lord God, in the name of Jesus, ingatan mo siya pagpapala. Ikaw na pong mahalo sa kanyang malapangan. Hallelujah, lahat ng kanyang mamahal sa Lord. Pagpapala mo si Susan, malapangan, in Jesus' name, amen. Rustin, Lord, pagpalay mo namin Rustin, malapangan. Ikaw po mag-ingat sa kanya. Pagpalay mo, kanyang pamilya, malapangan, ingatan mo. Gabay mo at patnubayan, malapangan, sa pangalan ng Jesus, amen. Ninita, Lord, pagpalay mo si Ninita. Ikaw na pong bahala sa kanya. Ikaw po malapangan, dumabay po matnubay. Saan po na kanyang mamahal sa buhay, malapangan, sa pangalan ng Jesus, amen. So, pagpalay mo si Tita, malapay na. Ingatan mo magkabayang, malapay na. Kung na pong bahala, mag-ingat, malapay na. Sa panahon ng pangalim, ingatan mo piligtas sa pangalan ng Jesus. Amen. Tina. Lord, pagpalay mo si Tina, Lord God. Ay, Tina. Ingatan mo magkabayang, malapay na. Kung po nakakalam ng kanyang puso, para sa paglilingkod siya malapinon. Nabayan mo siya malapinon sa pangalan ng Jesus. Amen. Lord, pagpalay mo si Stalin, malapinon, Tatay Stalin. Nabayan mo. Lord, in the name of Jesus, we bless you, bless in Jesus' name. Amen. Amen. Oh. Ipalain mo ba na Panginoon sa pangalan ng Jesus, ingatan mo, tatanungin mo sa pangalan ng Jesus. Amen. Tatay Isidro, Lord God. Palain mo siya malapit mo. Kung napubahala sa kanya, gabay mo siya sa pangalan ng Jesus. Amen. Tumas, kapalay ko yung Tatay Tumas, malapangin. Hallelujah, ingatan mo sabay. Pag napabahala sa kanyang malapangin, ang pulang ng mga sabay. Please, Tatay Tumas, in Jesus' name, amen. Pagbalay mo, malabay mo si Erma. Ingatan mo siya, gabayan. Dayo sa Islam at sa pamangal, sa punan ng mga sa buhay. Bless Elmi, Lord God, in Jesus' name. Amen. Sining, malabay mo, pagbalay mo dalay sining. Pagbalay mo, dayo sa Islam at pamangal. Pagbalay mo siya ngayon. Hallelujah. Ang Panginoon, sa punan ng mga sa buhay. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Lahat po kayo na nandito na mga naipag-pray para pura na kanya po Diyos. Bigyan tayo ng kalakasan, kalusugan ng mga Panginoon. Lalo sa inyo na tayo po lahat ay senior citizen na. Kung ba yan po ipagpapala na sa atin ng mga Panginoon. Meron tayong discount sa gobyerno.
Meron pang langit na nagbibigay sa atin. Pagpalain tayo lahat ng ating malapanginoon. Para sa ating beloved nanay Anita, na blessing sa atin. Kay, hindi na ganda. Lord, bless you, Nita. Lord, pagpalain mo na ninyo, Nita. Ingatan mo siya. Yes, Lord, bless you na ninyo. Pagpalain mo siya, pagpalain mo siya. Isang material financial support. Pangalan ng Jesus. Ruel, pagpalain mo si Ruel na Lord. Ang pinagaling mapasok. Bless you, ang protect ka naman. Ngayon, ingatan mo siya. Ako sila po. Ay narito, pagin mo yung mapasok mo, sama sila mga Lord. Pagpalain mo si Ruel. Sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you po sa lahat ng mga pag-pray. Nagpalain din lahat ng ating mahal na Panginoon sa inyo pong pag-igisa para sa pagdadalamhati ng Dumalig family and Gantesa family. We love you so much. God bless you po sa lahat. And narito. Tayo lahat po ay mag-pray para sa ating pagtatapos, sa ating pong funeral service sa gabi nito. Ansi Eli po. Wala. Ngayon natin mag-pray. Hallelujah. O pumapagpalang Diyos sa mga banal sa parang pinakamamalabay Jesus. Ito na yung malabay na yung salita ay makapangyarihan. Ikaw ang pumipili na maglilingkod sa iyong malabay Panginoon. Ikaw ay Diyos na nahabag sa dapat mong kahabagan. Ikaw na pong bahala malabay Panginoon sa mga naniwala sa iyo, sa mga tumanggap sa iyo at sa mga nagpapanalangin malabay Panginoon. Gabayan mo sa lipat mo bayan. Kung paano naabot ni Nanay Ninita ang kanyang edad malabay Panginoon, ganun din ipagkaloob mo sa amin malabay Panginoon ang mahabang buhay. At kahabagan mo po malabay Panginoon ang mga naalipin ng bisyo ng pansusugan. Kahabagan mo sila. Huwag nawan din ang may pamana sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo, ang kanilang mga bisyo malabay Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataon na makakilala sa iyo mga malabay Panginoon bago dumating sa kanilang kapahamakan at karamdaman. Pagpalain mo sila ngayon. Lahat kami na narito, bigkisin mo ang dakilang mong pag-ibig ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. 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 God bless you po sa inyo. Okay naman.